Kami, good afternoon, Sir. So, pupo tayo? So, Mr. Makay, anong dahilan? Ba't naparito ka ngayon sa araw na to? Good afternoon po. Actually, di ko alam kung anong ginagawa ko dito kasi ni-refer lang ako ng friend ko kasi kailangan ko daw dahil parang naapektuhan na yung aking daily living. Well, specifically sa job ko and alam nila kung gaano importante sa akin yung trabaho ko. And kasi yun nga, yung performance ko ba daw ay nagde-decline. So parang nakakahalata na sila and napapansin ko rin sa sarili ko na nagde-decline na rin yung performance ko. And yun, siguro is nandito din ako para matulungan nyo ako ma-address yun. Yung, yes, kung paano ma-improve ba. Like, So, nakikita ko yung nagiging problema mo ngayon. So, meron tayong paraan or mga strategy na pwedeng gamitin para maibsan yung nararamdaman mo ngayon, yung problema ngayon. Yung anxiety mo na nararamdaman sa trabaho mo. So, siguro, i-start natin yun. Pag i-start natin yun, bibigyan kita ng mga strategies na pwede natin gamitin. ano po yung strategies na yun? Like, ano yung pwedeng... So, ganito yan. Meron tayong mga tinatawag na techniques or strategies na pwede natin i-gamitin para mapagaan yung sitwasyon mo ngayon. Una natin pwede natin gamitin dyan yung cognitive restructuring na babaguhin by identifying kung ano yung mga negatibong thoughts or naiisip mo pag nandito ka sa mga specific na sitwasyon na ito. Tapos, isa-challenge natin ang mga thoughts na to. At sa pag-challenge na yun, bibigyan natin to ng mas positive outlook para yung iniisip mo ay maging mas progressive siya at makatulong para sa'yo. And lastly is yung self-directed behavior. Ito yung technique ng pag-create ng plan para yung target behavior na gusto natin ma-achieve ay ma-achieve natin. Na in this way, magagawa tayo ng isang plan na i-monitor. Syempre, nandito ako gabay mo para i-monitor ang mga bagay nito. So, So, pwede natin ito simulan. Ano ba yung mga specific na sitwasyon na nakakapag-raise ng anxiety mo? Yes, actually, a while back, yun. So, yun nga, a few months back, naging part ako ng isang company, yes, na employee ako. And parang dun pa lang, napansin ko din dun sa interview pa lang, sa pag-a-apply. So, yun nga, nangyari kasi is sort of a panel interview, madaming interviewer, tapos mag-isa lang ako. And yun, since yun nga yung naging situation, parang dun pa lang sa process na yun is, yun, nasagot naman ako, kaso is, nangangatal ako. Napapansin ko din na uutal-utal ako, tapos nangangatal yung tuhod ko, nasikip yung dibdib. Then, yun, parang though alam ko yung sagot, pero parang hindi ko ma-articulate, hindi ko ma-put into words kasi yun nga, parang at the moment is kinakabahan ako and parang sa tingin pa lang nila ay parang ginajudge na ako kasi yun naman yung first. Then recently, yun, thank din naman tinanggap ako doon sa work. Then recently, nagkaroon ng promotion si boss. Then sabi niya, para ma-valid yung promotion is kailangan namin mag-present ng idea para mas ma-grow yung sales namin. And yun, weeks of preparation, it went well naman yung preparation. Pero yun nga, parang nung nag-represent na ako, doon na bumabalik lahat, nangangatal na ako. Though presentation kayo, nag-rehearse ako, pero yun, nangangatal ako. Then, yun nga, bumabalik ulit, kinakabahan ako, sumisikip yung dibdib ko, di makahinga na ayos, nangangatal ako. Kumbaga, parang nami-mental block ako, tapos nadadama ko yung pressure, yung tingin nila sa akin is,
nakaka-down, tapos parang ginadjudge nila ako and all. Yun naman. Tapos yung result dun sa presentation, di ko pa rin alam. So, yun naman yung siguro yung scenarios na nasa top of my head lang. I see. Napakahirap na ng sitwasyon mo ngayon, Mr. Makay. Yung mga iniisip mo, naapektuhan ang pagiging productive mo as an employee. So, gaya nga na sinabi mo, yan ay anxiety na nararamdaman mo ngayon. Ang parang nararamdaman, na-identify na natin yung negative thoughts mo ay pumapasok eh. Parang naiisip mo sa mga sitwasyon na ito ay, ginajudge ba nila ako, ganito, pag may mess up ako dito eh, baka magkamali ako, baka kung anong sabihin nila sa akin. Tama ba? Yun na. Nakakatakot ang mga gantong kaisipan, Mr. Makay, kapag maaaring yung mga takot na to ay makahadlang sa mga ginagawa mo, makaapekto to sa daily work mo, sa routine mo. Pero gusto ko din sabihin sa'yo na mga feelings na to ay common. At meron tayong paraan para i-manage yung mga ito. Interesting. Ano kaya yung yung mga ways na yun? So, first, pwede natin identify kung ano yung mga ebidensya na susuporta or taliwas sa iniisip mo. Kanyari, ang mga halimbawa nito ay talaga bang magkakamali ako kapag nag-present ako? Talaga bang hinuhusgahan nila ako pag nasa harap ako? Talaga bang ayaw nila sa paggawi ko ganito? Kaya nagkaka-anxiety or dahil nakapagbigay na ba ako ng presentation before and nagawa ko ba ng tama? Ganon. Yes. Actually, yes, napagbigay rin naman ng presentations before. Okay naman yung progress. I'm happy with the results din naman. Oh, exactly. Yan naman gusto nating ebidensya. Yan naman gusto nating resulta. By that, pwede nating yung positive thought, yan guys, nagawa mo naman siya before. So, yung mga negative thoughts mo, hindi siya based on siya. Yan ay based on your own fears and insecurities. Pero hindi naman siya kadalasan totoo. Gaya nung binigay mong ebidensya, kahit nagawa mo naman pala siya before at naging karoon ng magandang resulta, there's no need for you to think na baka magkamali ako kung nagawa mo naman siya ng tama before. Yes. Let's focus on that part. Kung nagawa mo naman siya, and you did well, continue na gawin na, ganun ang isipin mo. Nagawa ko na to, so, and naging magandang result, ganun ang gagawin mo. So, pwede natin tayo siguro mag-start para ma-elevate ng paunti-unti ay mag-start tayo sa mga relaxation techniques. Like, inhale, exhale before presentation, deep breathe, diba? Then, para na sa mga physical symptoms na naranasan mo, mga muscle relaxations techniques para ma-elevate yung mga symptoms na to. So, yun. And let's start on working on a goal. Kailangan natin ng goal para tong ating therapy ay magtuloy-tuloy para yung pagbabago sa behavior or sa nararamdaman mo ay maging successful tayo. So, itong bibigyan, for the meantime, I'll define natin yung goal na to. So, ito muna ang papagawa ko sa iyo para makita natin, maka-monitor natin ang progress mo. Para yung yung gusto nating behavior ay gusto nating ma-achieve ay ma-achieve natin. So, bali ganito, Mr. Makay. Sa susunod na pagbalik mo dito, gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang naging experience mo kapag nagpe-present ka sa harap ng mga kaibigan mo or friends. Yon, ang goal mo for our next session is bago mag-start ang ating pag-usapan next session, bali is yung pinagawa ko sa ngayon. Yun ay yung mag-present ka sa harap ng mga friends mo. Hindi naman kailangan mahabang presentation or sa mga kakilala mo. Every day before the main presentation, kung kailan kailangan yung presentation mo. Before our second session. So, bali gusto ko mag-present ka, tapos practicein mo din yung pag-present na ikaw lang sa harap lang ng salamin. Para mag-build up natin yung confidence mo sa mga bagay na to. So, bale, ganun. Asahan ko makakita tayo ng progress sa susunod natin session, Mr. Maki. Yes po. Thank you. Nakakagaan naman ang loob din. I'm starting to feel like, yun nga, continuing these therapies. Thank you, Doc. Thank you. And thank you po. I'll see you next session po. Salamat.